welcome to Bali! So, 1 hour, more than 1 hour yung processing. Dito ano eh, para siyang 50 pesos sa atin. Hindi mo 50 pesos. Hi guys! Welcome back to our vlog, and we're back for another travel vlog, and right now we're going to Bali. So medyo tahimik ako dahil nasa nasa lounge tayo ngayon. Hindi na ako nakapag-vlog kanina when we arrive here in the airport dahil nakaka-stress. Alam mo naman ang airport ng Pilipinas. So when we arrive here, we just park Silvio our car in multi-level parking here in NAIA Terminal 3. And then after that, we proceed already to pay the tax. Yung 1,620, we paid it here inside the airport. Hindi na kami nagbayad sa online because alam ko naman na maikli yung pila sa mga counters dito. And then after that, we proceed to the check-in. So mabilis lang yung check-in, around mga 20 minutes lang. And then we were able to change pa our seat kasi we check-in online na kahapon, but yung seat namin hindi maganda kaya napapalitan namin siya. And after that, we proceed to the immigration. So immigration, mga 30 minutes yung yung pila. And then the questions were hanggang kailan kayo doon, sinong kasama mo, government employee ka ba. Basically yun lang yung mga question sa akin. Kailan na kaya anong tanong? Sa'yo, anong tanong ng immigration? Kailan babalik? Yun lang. Yun lang ang tanong, kailan kayo babalik. So, ngayon ay 19, tapos balik namin sa Pilipinas from Bali ay sa August 29. And then after that, first time ko guys na super haba ng pila sa final x-ray. Yung final x-ray, yung after ng immigration. Kung sa immigration, mga 30 minutes, siguro another 30 minutes doon sa pagpila at pa-x-ray yung gamit nyo. So, nakakapagod. Almost 1 hour, more than 1 hour yung processing ng papers. Pero I'm not complaining, na sinasabi ko lang experience namin and maganda, naman, at least nakalabas na kami at andito kami ngayon sa lounge. Dito kami sa ano lounge to? Mahabra Lounge. Huwag niyo kami i-bash kasi first time namin mag-lounge. So dapat doon kami sa sa Pags kasi yun yung magandang review, but full siya ngayon. 620 ka daw yung next available, so we decided to just proceed here kasi kasama rin ko dun sa complimentary sa video credit card ko sa priority pass, kaya nandito kami ngayon. Okay, so kakain muna kami and then later on i-discuss ko sa inyo yung mga requirements and everything that you need to travel here in Bali, and what are the things that we prepared before we arrive in the airport para hassle-free na lahat and everything is all set na. So kain muna tayo dito sa lounge. Eh mamaya baka pakita ko sa inyo yung lounge na to, and para matry nyo rin. Pakita ko muna yung mga kakainin natin. Ito yung ating food. So congee and sandwich. So yan lang muna. Actually mas konti yung food dito kaysa sa Pags, kaya mas full sa Pags. Dito hindi masyado, pero dito mas matiwasay kasi konti yung tao. So kung gusto mo talaga magpahinga, makakapagpahinga ka, makakapag-relax ka. Unlike dun sa Pags, kita ko pa lang sa labas, ang dami na niyang tao. And yun nga, hindi na kami nakapasok dahil full siya. Okay, so kain muna ako and then mamaya balik tayo. Hi guys, so nasa aircraft na kami, and we're about to fly at around 8:25 p.m. And pinaka ko siya ng pag-vlog kanina dahil medyo maraming tao. Actually parang napapagod ako. So okay, so the flight is 4 hours, no? So sa mamaya ka na mapaliwanag yung mga requirements and other things that you need to prepare. So for now, tutulog muna. See you guys in Bali. Bye-bye! And we just arrived here in Bali, guys.
At malamig. Charot. May aircon lang pala. So, first impression of the airport. Ang ganda. So, baba na tayo. Punta tayo sa immigration. I think immigration ang mauuna eh. And I think bawal ang camera doon. Lagi namang bawal sa immigration. So, ayan. Welcome to Bali. Okay, so ito na. So, patayin ko na yung camera ko. Dahil immigration muna tayo. Wow, ang ganda. Oh. Sige na guys, immigration muna. Guys, oh. Look at their airport. Ang ganda-ganda. Oh. Dito kami ngayon sa may baggage lane. Kakatapos lang namin sa immigration. And may kukwento ako tungkol sa immigration namin kanina. Pero before that, let's claim our baggage. So, dalawa yung baggage natin na i-claim. So, hanapin natin kung saan. Number 5 daw eh, sabi kanina eh, pero hindi ko alam. Ano ba number? 2 ba? 4. Ito tayo. So, number 4 tayo. Let's claim the baggage. Okay guys, so we're done with all the drama inside. So ngayon, mag-withdraw na tayo dito sa BNI using Lana's BPI. So, withdraw na natin yung ating budget for the entire trip. Kaya natin kung makaka-withdraw siya. Yan natin. Other amount mo nga. Maximum 2.5 million. Sige nga, 2.5 million mo lang muna. $2.5 million lang ang maximum. Correct. Correct. Pa? 1 million? 3,600. Okay, so milyonaryo na tayo just for today. So guys, paglabas yun sa mga ganap-ganap doon sa may yung mga x-ray, ganyan. So dito kayo, doon kayo lalabas sa may mga withdrawal. And then makikita nyo to, parang mall. Tignan nyo, oh. Ang ganda, parang mall ang datingan dito. May Burger King dito. May coffee club dun sa taas, kung kita nyo. So ngayon, ang next natin, nakapag-withdraw na tayo, we will find the Klook. There. That's the Klook, oh. So where's the daan? So saan mo tayo? So, hanapin natin yung Klook. Nakita ko na yung Klook. Ay, iikot talaga. Yung Klook eh. Iikot doon. Doon tayo sa Klook kasi meron tayong airport transfer courtesy of Klook. So, you may find the link below pagka gusto nyong i-avail din yung Klook na to. So, papaikutin kayo para makita nyo yung kanilang duty free dito. Itong kanilang mga tinda-tinda dito. Bubudulin daw kayo. Kasi may mga nag-aalok na rin ng Grab dito, ng mga transportation. In fairness guys, ang daming tao kahit alauna ng umaga na. Talagang buhay na buhay yung tourism dito sa Bali. So, tara, lakad lang tayo. Guys, ang daming hassle dito sa may airport ng Bali. Or hindi na kami prepared. So, later ko kwento ko sa inyo. So, nakikita lang sila na dito sa Starbucks. So, kanyang iniipong minimug. Doon na lang sa may mall sa labas ng hotel. Meron. Ito mamaya. So, let's go sa Klook. Nakita ko na yung Klook booth eh.
Yung Klook guys, dino ko siya sa Klook, syempre. Tapos, antayin niya kayo ng 2 hours when you arrive. So, nag-arrive kami ng 12:40. So, mag-aantay siya hanggang 2:40. Maaga pa naman, 1:30 AM pa lang. Yun. So, if you need mga SIM, meron na rin dito. eSIM. Nagkumuha din kami ng eSIM sa Klook din. So, I'll put the link below para you can also check that out if you prefer that. So, let's go. Here. Ang galing. Galing, parang may lounge. Opo ka muna. Saan? Galing dito sa Klook Lounge, guys. Parang merong pwede kayo mag-work. So, puntahan ko lang para lang So, let's just call the driver kasi sinat na pala niya ako. Baka nandito na rin siya. Si Surya. Surya? Ay, hello. Nandito na. So, dito na pala siya. How long it will take from here to our hotel? From here Ah. to your hotel? Yeah. Maybe 20 20 minutes. minutes only. Okay. Okay. Alright. Yeah, it's good. Perfect. So, welcome to Bali. So, here's our friend, Surya. He will take us to our hotel. Hi guys, andito na kami ngayon sa Bali, malapit sa hotel. But yung car na sinakay namin, hindi kasya doon papasok sa hotel. Kasi masyado makipot. So ngayon, gagawin namin, bibili muna kami dito sa Circle K ng food. Ayan. Open yan. Sige. Okay guys, we're now here in our hotel here in Kuta. Our hotel is Lelima Hotel. So bukas ko na papakita during breakfast siguro yung paligid ng hotel. Pero maganda siya at very affordable. I'll put the link of the Agoda below para makita niyo kung magkano at pwede nyo rin itong i-book pag nagustuhan nyo. So, a very quick room tour lang tayo. So, kakapasok lang namin literal. So, let me show you our hotel. So, pagpasok mo, kita mo agad yung maleta namin. Charot. Ayan. So, may bed. So, ito yung bed namin. Parang queen size siya. Tapos, may TV. Tapos, may mirror. And then, merong aparador. May pa-water. Ayan. May ref. Na gumagana naman yung ref. Yan. Tapos, dito yung aircon. Na parang luma na aircon. Sana malamig siya. And then the toilet. Let's see the toilet. Oh, hirap buksan lang. Oh. Asan ang ilaw nitong toilet? Walang ilaw. Saan ang ilaw? Here. Ayan ang toilet. Ayan. Okay. Sana may hot water para makaligo tayo. Tapos meron namang toiletries na ganyan. May pa-tissue. Yan, basically that's it. Tapos labas tayo sa init sa veranda. May pa-veranda sila. In fairness. Teka lang. Ay, may pusa. Meow. Ganda ng pusa, oh. Wow, in fairness, Ayan ang veranda nila. May paupuan ganyan. So, pwede mag-chill-chill pala dito, oh. And then, meron dong, ayun yung pool. Ay, madilim na. So, para may dinimolish dito something, oh. So, bukas na mapakita kasi marang madilim na, hindi nyo na makikita. Pasok na tayo. So, this is our hotel, our first hotel here in Bali. So, ayun lang naman guys. So, maliligo muna ako and then I'm gonna tell your experience, no, and some other requirements
coming here in Bali for an ASEAN citizen. And ano ba yung experience namin sa airport ng Bali. Okay, so I'll just take a quick half bath lang. Alright? See ya! So hi guys, so kakaligo ko lang and andito ko ngayon sa Kuta in Bali, La Lima Hotel, this is our hotel. So I'll just put the link of the Agoda in the description box below para if you wanna book this as well kung nagustuhan nyo yung room tour natin kanina. And plus tomorrow in the next vlog I'm gonna show you yung itsura ng labas ng hotel. Maganda naman siya kasi may pool ito. Though medyo malayo lang siya from the road, hindi nga nakapasok yung sasakyan namin na ni-rent sa Klook dahil masikip yung daan. So anyway, before we end this vlog, let me share with you yung mga dapat nyong ihanda kapag pupunta kayo ng Bali as a Filipino or as an ASEAN citizen. So syempre first, ang inyong passport na dapat ay valid for 6 months. And then next, you should print or prepare at least in your phone your travel itinerary, yung back and forth. Alam niyo naman sa immigration natin sa Pilipinas, baka hanapin yan. Although kanina hindi hinanap sa amin as I mentioned earlier. Next, we're printing yung aming insurance. Yes, we do get travel insurance because malay mo may mga mangyari and we never know and we don't wanna burden our loved ones back in the Philippines. Kaya much better to get insurance. So, yung insurance namin nakuha ko lang siya sa BDO. So, nasa ano na siya around nasa 900 pesos lang siya, good for the entire trip na. And if you wanna check out yung coverage niya, so punta na lang kayo sa site ng BDO. And then after that, we're also printing our hotel bookings. So piniprint lang namin siya para pag hinanap ng immigration officer may mapakita kami, although hindi siya hinahanap sa amin. During our past travels hindi talaga siya hinahanap, but you know, mas okay na safe and dali nyo na lang para mapakita nyo sa ating mga sa mga immigration officer natin. And then, we're also printing yung, ewan ko medyo OA naman yata kami masyado, yung aming COE, yung Certificate of Employment with compensation. Kasi, kasi di ba pag mga immigration officer, dapat patunayan mo that you can afford your travel, etc. So, we're printing that. And then, we're also bringing our company ID aside from the passport. So, yun lang naman yung sa mga, yun yung need sa yung i-prepare para sa paghanda nyo immigration. Aside from that, there are requirements that you have to fill out online. Okay, so first na dyan is yung government-mandated na e-travel. So, ito yung immigration card na dating fill out pa natin. So, ngayon, e-travel na siya. Here's the link of that site, and you can also download the app para doon na lang kayo lagi mag-log in. So you have to do that when you leave the Philippines and when you come back. So better na meron na kayong app sa inyong phone, lalo na kung frequent traveler kayo. Also, for if you're going here in Bali, you have to fill out as well yung custom declaration form. Ano lang naman yun, parang usually, di ba, kahit naman sa bansa, merong custom declaration form. It's just that here in Bali, they automated it and then they have a link and we can do that. And then, after you fill it out, you just have to download the QR code para pagdating nyo dito, papakita nyo na lang siya, i-scan lang nila and then you're good to go. Next is yung tourist levy or yung Love Valley. Ito yung tax sa mga tourist. So, mura lang naman yun, 150,000 IDR or in Philippine peso kasi may mga additional pa yun. Pumapatak ng mga 570 or sabi nating $10. So, we also paid it online pwede siyang bayaran through credit card and other means of online payment. So, basta we paid it a day before our departure. Yun lang rin yung mga need yung ihanda, bukod sa sarili nyo. Dapat kayo ay physically fit pag kayo ay magta-travel sa airport sa Pilipinas.
tulad nga ng kwento ko kanina, napakadaming pila. Almost 1 hour kami nakapila sa immigration at sa baggage. I mean sa final x-ray paglabas ng immigration. So first time ko pila ng ganun katagal dun sa final x-ray. And then pagdating ng Bali, guys, meron silang bago dito na ano, hindi na to bago sa karamihan sa atin. 'Di ba sa NAIA pag babalik tayo ng Pilipinas, meron ng mga machine na dun, na parang sila yung pumalit sa mga immigration officer, i-scan mo lang yung passport mo, and then pipicturean ka, and then you're good to go, tapos may sticker na bibigay, didikit mo sa passport mo. Parang hindi ko siya napapanood sa mga vlog. Ngayon, meron ng ganun sa Bali. And then you have an option to do that or to line up doon sa the usual immigration, yung traditional immigration process natin. But before you can use the machine, you have to log in again. You have to scan the QR code na nandun sa parang wall nila. And then you have to log in again yung pangalan mo, details sa passport mo, date issue, date. Alam niyo, ang dami-dami niyo nang i-fill out para lang mayagamit yung machine. Parang hindi siya clear kasi ang isa lang yung instruction board tapos ang daming tao. Tapos yung iba hindi alam kung saan connect sa wifi ba o dapat sa roaming nila. Yung iba hindi pa nakukuha yung roaming nila or yung kanilang packet wifi. Although meron namang wifi yung airport, which is by the way napakaganda ng airport ng Bali. Yun lang, medyo na-confuse lang kami because of that. We ended up doing yung regular na immigration thing, which took us around 5 to 10 minutes. Kasi nga, ang hirap mag-fill out tapos nagka-crash pa. Well, anyway, paglabas namin ng immigration, doon na kami sa pagkuha ng baggage. Yung una, parang ano siya, parang belt number 4. Tapos na-confuse pa kami kasi doon sa screen, sa taas, Cebu Pacific, sa baba, Korean Air. So, ang naganatingang mga from Korean Air, kaya ang tagal naman ng Cebu Pacific, ganyan-ganyan. Hanggang sa, siguro mga 10 minutes na kami nakatayo doon para antayin yung Cebu Pacific na mga baggage namin. So, biglang nawala yung Cebu Pacific doon sa screen. Naging Korean Air na lang siya. Lahat tuloy kami mga Pilipino, saka Cebu Pacific, na-confuse kami lang. Saan tayo? Ganyan. Tapos yun, nilipat nila sa belt number 2. So, pagdating sa belt number 2, buti na lang yung bag namin yung unang-una. Tapos yun, mga 5 minutes kami nag-antay doon. Kaya, ayun, so, yeah, pag nag-travel naman, baon lang kayo ng madaming patience. And mga ganyan-ganyan, alam niyo, mga unexpected things that will happen. Alright, so paglabas namin, nakapag-withdraw kami kaagad. Nakita namin agad yung aming sundo from Klook. By the way, I'm gonna put the link sa description box then you can use that as well. And then, ayun na. So, hindi lang kasya yung sasakyan dito papasok ng hotel. Kaya naglakad pa kami ng mga 200 meters. Pero kumain muna kami sa may, ano yun? Kmart ba yun? Kmart. Yung parang 7-Eleven nila dito sa Bali. Yun. Yun lang guys. Tomorrow, we're gonna explore Kuta. And we're gonna go to Kuta Beach, Kuta Market, at kung saan pa. Kuta muna tayo habang inaantay natin yung mga kasama natin dumating sa Wednesday. Okay, so thank you so much guys for watching this. And I'll see you again on the next vlog. Bye! Wait pala guys. Pakita ko pala sa inyo yung pera nila. Look at their money, oh. Ang daming pera namin. Yung kanilang pera, meron mga denomination na 20,000. Parang 20,000 pa lang yung pinakamaliit na nakita ko. Ang pinakamalaki is 100,000 ito. Para siyang 50 pesos sa atin. Yung lumang 50 pesos, ganun yung kulay. And yung size, para kasi laki lang din ng atin. Tapos luma yung pera na nirelease ng bangko. So, doon lang kami sa airport nag-withdraw. Withdraw namin ay 5 million ba? 5 million. So, pero yung limit ng bangko nila, yung limit ng kanilang pag-withdraw ay 2.5 million. So, dalawang beses kami nag-withdraw using BPI. So, parang okay naman yung palitan kasi yung nabawas sa BPI nila na is parang enough naman yung in-expect lang namin. So,
5 million lang muna, although ang in-expect namin cash na gagastusin for the entire stay hanggang 29 ng August ay around 7 million kaming dalawa na. Yun yung cash kasi yung iba naman i-credit card like yung hotel, yung mga ibang mga food, yung mga transpo, mga ganyan. Ito lang yung mga pang-cash namin. Pero I'll update you sa total na nagastos namin sa entire Bali trip namin at the end of our series. Alright? So, ito na to. Totoo na. Bye-bye! See you tomorrow!